Samantala, makakasama po natin sa linya ng ating telepono ang Head ng Corporate Communications ng Globe Telecom, si Miss Yoli Crisanto. Magandang hapon po sa inyo, Miss Crisanto. Magandang hapon din po sa inyong lahat. Kamusta na po ang serbisyo ng Globe sa lugar ng mga lugar na apektado ng bagyong Yolanda? Sa ngayon po, we're over 70% na po yung na-restore natin na cell sites, no? So yung pagre-restore po natin, tuloy-tuloy pa din, 24/7 po tayo. And then tuloy-tuloy din po yung ating mga libreng tawag stations at libreng charging stations. Miss Crisanto, 24 hours po matapos itong pangyayari ito noong Biyernes, ay sinabi po ng NTC na nakipag-usap na po sila sa mga telecommunications companies at ipinangako po na marerestore po yung serbisyo. Bakit po nagtatagal? For a couple of reasons, no. Yung isa po is yung commercial power, no. Yung loss of commercial power. So isa po 'yon. At pangalawa, yung logistical requirements po kasi because of yung laki ng impact nung bagyo, no, doon sa ating network, we have to fly in or ship either by air or by sea or by land yung ating mga network equipment kasi talagang napakadami pong nasira. Ang mga siniship po natin dyan, yung mga fiber optic cables kung tawagin. Kasi kung nakita nyo po yung mga dinaanan ng bagyo, yung mga poste po, yung mga yung mga communication poles na nakikita po natin, lahat po yun halos bumagsak. At pag bumagsak po yun, ang dala-dala po nun is yung fiber o yung cable natin. Miss Crisanto, marami nga po sa infrastruktura ng inyong kumpanya ay nasira. Mga gaano kamahal po o ano pong worth nitong nasira na communication infrastructure? Sa ngayon po ay hindi pa natin binibilang, no? We are not into that yet kasi ang ating priority is yung restoration. So kung titingnan nyo po, since the time na nangyari po yung bagyo, ay dire-diretso naman po tayong umaangat, nagiging progressive naman po ang ating restoration. Yes, you've mentioned 70% of your been restored. Yung 30%, saan-saan po mga area pa yung kailangan po natin tutukan? Siguro po yung sa Eastern Samar and yun po ang ating challenge ngayon, no? Yung sa Tacloban po, tayo po ay nakapag-akyat na ng 2 stations doon. And then naglagay na rin po tayo ng cell site on wheels. Kaya lumakas na rin po ang signal natin sa Tacloban. When do we expect 100% function? Yan po ay madali po sanang sagutin ang tanong, no? Kasi gusto po natin, lahat po tayo, layunin natin is 100% restoration. Kaya lang po kailangan din po tayong tulungan na sana magkaroon na rin po ng commercial power sa lahat po ng mga barangay. Dahil yung mga gensets po natin, they're also running on diesel and fuel, no? So sometimes nahihirapan na rin po tayong nagkakaubusan na rin po ng diesel. So yun po, isa pong challenge natin yun. Miss Crisanto, tuloy-tuloy pa rin po ba yung inyong programa para po dun sa ating mga kababayan na apektado, yung libreng tawag at libreng text po sa kanilang mga kamag-anak? Actually, pinalawak na po natin yan, no? In fact, ang Globe Telecom po ay naglunsad ng Bangon Pinoy. Ito po ay isang programa na kung saan tayo po ay nanghihingi ng tulong through relief or donation, no? Yung donation po natin, pwede po nating gamitin ng GCash or ang isa pang ginawa po natin is kung sa mga produkto po natin, tayo po ay merong porsyentong itinatabi at yun po ay dinodonate na rin natin. So, ganun po ang ginawa natin, no? Example po niyan, kunyari, rewards points po natin, no? Yung mga subscribers po natin na merong mga rewards points, kung hindi po nila gagamitin, each rewards point is equivalent to 1 peso donation. So, pwede na rin po nilang i-donate yan para po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong.
Miss Yoli, may tatanong lang ako, no? Kasi sinabi ng NGCP, no, base sa kanilang latest inspection, 566 transmission towers and poles are either leaning or toppled at medyo matatagalan pa in certain areas na bago magkaroon ng elektrisidad. Yung ibang areas nga daw, makaabot pa ng 3 months, yung iba 1 year. So meaning, kapag ganun po, ibig sabihin, itong signal ng globe, ganun din katagal na hindi nyo magagawa na 100%? We hope not, no? Kasi right now, what we're doing is nag-i-import na rin po tayo ng poles. Ganun po ang ginagawa natin. No? So, kumukuha na po tayo ng alternatives, no? Kailangan po kasi maitayo natin yung mga pole para po malagyan na po natin ng fiber optic cables. Yun po, at pag nalagyan po ng kable, magkakaroon po ng koneksyon. Yun po ang kailangan nating gawin. Okay, maraming salamat po, Miss Yoli Crisanto ng Globe. Magandang hapon po sa inyo.